Makakaupo na po ang lahat. Buksan po muli natin ang ating mga songbook sa song number 122, Christ Returneth. 122. Christ returneth, let us sing. It may be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the word his song. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of his glory, when Jesus receives his soul. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. While its was cry, Hosanna from heaven descending, with glorified saints and the angels attending, with grace on his brow like a halo of glory, will Jesus receive his soul. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh joy, oh delight, should we go without dying? No sickness, no sadness, no crying. But up through the clouds with our Lord into glory, when Jesus receives his soul. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song? Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Pagpalain ang mga mensahe ng awitin sa ating mga puso at sa pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos, muli nating tawagin ang ating kapatid, si Pastor Norman Millares. Maraming salamat, Brother Kervin. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Muli po tayong tumayo at buksan natin muli ang ating pong mga Biblia. Sa Matthew chapter 24, Mateo Kabanata 24, ating pong basahin. Umpisa natin dito sa talatang
36. Matthew chapter 24 verse 36. Basahin ko po sa King James Version and then sa Tagalog. Verse number 36. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came, and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Last verse. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Tagalog. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayo isa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Pagpalain ang Panginoong Diyos o pagpalain ang kanyang mga salita na ating pong binasa. Tayo po'y lumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, banal at kataas-taasan sa lahat, luwalhati karangalan at kapurihan, ang siyang sumainyo, sambahin kayo Panginoong Diyos ngayon at magpakailanman. Salamat kami dinako niyo po sa lugar na ito upang kayo po'y muli naming paglingkuran at sambahin. Dalangin po namin Panginoong Diyos na ihanda niyo po kami, gawin niyo po kaming karapat-dapat. Kaming lahat ay inyong puspusin ng inyong banal na Espiritu. Ang pananabang ito ay sa Espiritu, hindi sa laman. Patnubayan niyo po kami, gabayan nawa kami ng inyong banal na Espiritu, maunawa namin ang mensahe niyo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maunawa namin ang inyong salita at may apply namin to sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na sumunod palagi sa inyong mga utos at gawin ang iyong kalooban. Bagabagin niyo kaming lahat, Panginoong Diyos. Makita namin ang aming kalalagayan o tunay na kondisyon ng aming puso sa salamin ng iyong mga salita. Gawin niyo pong pagpapala at hamon ang mensaheng ito sa aming lahat. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Salamat. Please be seated. The King is coming, part 4. The one shall be taken and the other left. Now, Christ's disciples were looking for sign of His coming or the sign of the coming of the Messiah or the Son of Man. At ang Panginoon Kristo nagbigay ng ilang mga tanda. For example, worldwide preaching of the gospel of the kingdom. That is in verse number 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Now, napag-alaman natin na kapag dumating ang end of the ages, that means the Son of Man has come. Or in other words, when the Son of Man will come, that will be the sign of the end, or that will be the end of the end, or the end of the ages. Second, the sign of the Son of Man in heaven. Look at in verse number 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Then third, the sign of the fig tree.
In verse number 32. Now learn a parable of the fig tree. When its branch is yet tender and putteth forth leaves. You know that summer is near. 33. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Then last, the sign of Noah's days. In verse number 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Tagalog. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So atin pong pinatunayan sa nakaraan nating mga pag-aaral na dito sa Matthew chapters 24 and 25, yung coming ng Son of Man ay tumutukoy lamang sa Revelation at hindi ho rapture. At pinakita natin ang mga ebidensya batay sa ilang mga ebidensya. Una, yung konteksto. Yung tanong ng mga alagad, what shall be the sign of thy coming and of the end of the ages? So, context pa rin mga kapatid. And then secondly, itong sign of Noah's days. Sign of Noah's days. Yung pagdating ng Son of Man ay ikinumpara o inihalintulad sa panahon o mga kaarawan ni Moses, or rather ni Noah. Look at again in verse 36, sabi diyan, but of that day and hour. Anong day? Anong hour? Meaning, the day and the hour of the Son of Man's coming. Tama? Yun yung tinatalakay po nila eh. Now, sabi po, pagdating sa day, look at in verse 36, but of that day and hour knoweth no man. The day and hour of Christ's coming, no one knows. No one can predict. Nobody can tell. Kaya napakaraming mga bulaan na mga propeta, maraming mga bulaang mga mangaral at mga pastor na sinisikap nila i-predict kung kailan darating si Jesus Christ. Meron silang day, meron silang year, meron silang month, baka meron pa ngang hour, exact hour. Pero sabi ni Jesus Christ, wala nga nakakalam. Kaya yung mga yan, mga bulaan yan. Sino mang mangangaral, sino mang pastor na magpe-predict ng day or hour or even year ng pagdating Jesus Christ, bulang pastor po yan. Yan po ay bulaang mangangaral. Dahil sabi na po ni Jesus Christ, wala hong nakakalam. Maski nga anghel, hindi alam. Sa isang sitas, kay Marcos, maski nga ang anak ng tao, si Jesus Christ, hindi niya alam. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, bilang tao, hindi, wala sa kanya ang kapahintulutan o karapatang malaman. Sapagkat yan ay inilaan ng Ama para sa kanya. Ang Ama ang nagpapasya pagdating sa araw at oras ng pagbabalik ng anak ng tao. So hindi ibig sabihin si Kristo bilang Diyos, hindi niya alam niya. Alam niyan, pero bilang tao, siya'y pasakop sa kagustuhan ng kanyang Father. So yun po ang ibig sabihin niyan. Maski nga anghel, sabi diyan, no, not even the angels of heaven, but my Father only. Now look at verse 37. But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of Man be. So, tanong ulit, anong coming ang tinutukoy dito? Rapture o Revelation? Ang sagot, Revelation, hindi rapture. Ang coming of the Son of Man, gaya ng nasabi natin kanina, ay ikinumpara sa the days of Noah. Kahit sinabi pa ng Panginoon na ang day and hour knoweth no man, gayon pa man, nagbigay ang Panginoon ng clue, ng hint, or sign ng kanyang pagbabalik. Yan ay ang days of Noah. The days of Noah. Yan yung sign na binigay niya. No? Bagamat walang sino mang nakakalam ng exact day, hour, month, or week, or even year, pero nagbigay ang Panginoon ng tanda, the days of Noah.
So ang tanong, ano ang mga naging kaganapan sa araw o panahon ni Noah? Basahin natin ang verse 38. For as in the days of Noah, or for as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying, and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, so yun ang tawag po pala ng Tagalog, no? Sa flood, gunaw. Pagkagunaw sa pamagitan ng tubig. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain. So yung mga tao sa panahon ni Noah, nagsisikain. Nagsisiinom. Nangag-aasawa. At pinapapag-aasawa. Yun ang kalagayan ng mga tao noon. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ang mga tao sa panahon ni Noah, ang kanilang attention at interest ay nakatuon lamang sa pagkain, sa inumin, sa mga material na bagay, sa mga kasiyahan ng sanlibutan. Ang kanilang interest ay nakatuon sa kalayawan at pita ng kanilang mga laman. Ibig sabihin, sa kanilang mga sarili lamang, wala sa Diyos at sa mga bagay na espiritual o para lang wala para sa kanilang mga kaluluwa. Ngayon, yung panahon ni Noah sa ating panahon, may pagkakaiba ba? Wala. Ganyan din po mga tao sa ating panahon. Busy sa maraming bagay. Busy sa pagpapayaman. Busy sa paghanap ng pera. Busy sa pagkalam, pag-iipon ng mga material na bagay. In other words, busy sa mga bagay ukol lang dito sa lupa. Wala silang panahon, wala silang interes sa mga bagay na walang hanggan. Sa mga bagay na espiritual. Sa mga bagay na ukol sa Diyos. So walang pagkakaiba. Parehas na parehas. Kaya nga ginamit yan ni Jesus Christ na palatandaan ng kanyang pagbabalik. Nakita ho natin mga kapatid, yung mga tao sa panahon ni Noah, sila ay nagpapakasasa at buo sa paghahangad ng mga kaluguran ng pakiramdam. They are only after this physical sense or for their own senses only. At ang mga pakinabang ng mundo, sila ay ganap na nahumaling sa mga bagay na ito na parang wala silang ibang layunin kundi ang kumain at uminom, magpakaligaya, magpakasaya, sundin nila o sinusunod nila yung motto ng mundong ito. Alam niyo ba yung motto ng mundong ito? Eat, drink, and be merry, for tomorrow you shall die. Di ba ganon? Sila po ay determinado at pursigido sa mundo at sa laman nang ang dilubyo o pagkagunaw o pagkawasak ay nasa pintuan na pala nila, kung saan sila ay nagkaroon ng ganong makatarungang babala. Sila ay kumakain at umiinom nang sila ay dapat sana'y nagsisisi at nananalangin at hinahanap ang Diyos. Alam na niya yung pagkagunaw Dapat yung mga tao nung panahong yon, dapat nagpapakumbaba na, dapat nagsisisi, dapat nananalangin, dapat hinahanap na nila ang Diyos. Pero hindi. Ang ginagawa nila, sila'y nagsisikain, nagsisiinuman, nagsisipag-asawa at pinapapag-asawa. Yan. Hindi ho sila nakatuon sa Diyos. Wala silang kamalay-malay tungkol sa pagkagunaw na darating. Wala silang pakialam. Wala. Gaya rin yan ng mga tao ngayon. Wala silang pakialam
sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Wala silang interes sa mga bagay na espiritual, sa mga bagay ukol sa Diyos. Wala. They don't care. Kaya they will die. They will die without mercy. Verse 39, kaya nangyari, dumating ang malaking baha. Verse 39, at hindi nila nalalaman. Bakit? Ba't hindi nila nalalaman? Ibig sabihin, hindi ho nila pinakinggan ang sinabi po ni Noah sa kanila tungkol dito. Si Noah po ay nangaral. Maaaring si Noah ay nangaral verbally habang ginagawa niya ang daong for 120 days or 120 years. During that time, habang ginagawa niya ang arko, tama ba? Days or years? 120 days. Oh, more than years. Pero sa haba ng panahon na yun, walang nakinig kay Noah. Kundi yung pamilya lang niya. Di ba? Wala. Kasi wawalo lang naligtas eh. So, hindi masasabing hindi sila nabigyan ng warning. Kaya wala sila excuse. Maring nakikita na nila si Noah gumagawa. Maring curious sila, maring nagtatanong sila, Noah, para saan ba yan? At sinabi ni Noah, merong darating na pagkagunaw, magsipaghanda kayo. Maniwala kayo sa Diyos. Mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Pero nagkibit balikat lang sila. Gaya ng ginagawa ng mga tao ngayon. Kibit balikat. Makikinig pagkatapos, hindi naman gagawin kung anong napakinggan. Kibit balikat lang. Deadma. Yan. Kanilang binaliwala at hinamak ang mga babala ni Noah. Hindi sila naniwala na totoo ang sinabi ni Noah tungkol sa baha. Wala silang paniniwala. Maaaring pinagtawanan pa nga nila si Noah. Maaaring nasa isip nila si Noah, si Raulo. Ba't gagawa ng ganyang kalaking daong? Ganyang kalaking arko? Hindi totoo yan, Noah. Yung mga pinagsabi, imposible yan. Hindi sila niwala eh. Ayaw nilang maniwala. Bagamat napansin nila ito, ngunit, sabi ng Panginoon, hindi nila ito nalalaman. Yan ang problema ng mga tao. Noon, ganun din ngayon. Ang tao ay walang kaalam-alam. At bakit wala silang kaalam-alam? Sapagkat ayaw nilang malaman. Dahil nga hindi sila interesado. Nakatuon ang kanilang atensyon at pansin sa pagkain at inumin. Sa kaligayahan at kasiyahan, sa pag-aasawa, sa mga kamunduhan. Kaya wala silang alam. Yan ang malaking problema ng tao. Ang tao mapapahamak dahil sa walang alam. At kung sabihin man, ayaw alamin. O kaya ayaw paniwalaan. Kaya nga ang Panginoon nagsugo ng kanyang mga mangaral sa panahon ngayon para mga tao bigyan ng babala. Hindi lang pagkagunaw ang darating, talagang dilubyo Malaking kapigatian ang mangyayari sa mundong ito bilang kaparusahan ng Diyos sa lahat ng mga taong naninirahan dito sa lupa. Ibubuhos ng Diyos ang mangkok ng kanyang puot sa sanglibutang ito. God will pour out the vial of the bowl or the vial of His wrath in the inhabitants of this earth. At mararanasan nila ang matinding galit o matinding puot ng Diyos. Grabe na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng mga tao. Simula ng tao umiral dito sa mundong ito. Hindi pa yan naranasan. Ngayon pa lang mararanasan. At hindi na muli mararanasan o mauulit. See? Kung paano sa panahon ni Noah, ganyan din sa ating panahon. Kung kaya naman, dahil dito ay ibinigay sila ng Diyos sa makatarungang pagkabulag at katigasan ng puso
At sa gayoy, nanatili sila sa ganong kalagayan hanggang sa ang pagkagunaw ay dumating sa kanila kaagad. Sabi ng Panginoong Hesus, so shall it be sa coming ng Son of Man. See? Verse 39, until the flood came and took them all away, so shall also, notice that, so shall also the coming of the Son of Man be. Ang baha ay judgment ng Diyos. Ang baha o dilubyo o pagkagunaw, ang lumipol sa lahat ng mga tao sa buong mundo, it was a global flood. It's a global flood. It's not only local or it's not regional, but it's a global flood. Nilipol ng baha ang lahat ng mga tao na nabuhay sa panahon yon. Now, tingnan nyo po, pansin nyo mabuti. And took them all away. Notice those words? And took them all away. Verse 39. And knew not until the flood came and took them all away. Notice that. Pansin natin yan, ha? Ano yung nag-took them all away? It's the flood, right? Tama ba? Sabi diyan, and took them all away. So ano yung nag-took them all away? It's the flood. The flood came and took them all away. Tama? Sa ibang translations, ganito ang sabi, until the flood came and swept them all away. So yung flood ang nag-swept sa kanila away. Yeah. Ngayon, next question, sino yung them na na-swept away ng flood? Si Noah at ang kanyang pamilya? O yung mga taong mga nagsisikain, nagsisiinuman at nagsisipag-asawa? Sino yan? Sino tinutukoy niyan? Yan. Sino yung tinook them all away? Yan. Sa makatuwid yung took them all away. Mamaya titingnan natin kung anong kahulugan yan. Now, notice what it says sa ating teksto. No? So shall also the coming of the Son of Man be. You see that? So, this coming of the Son of Man be, as we understand, as the context says, as what the Lord means, na itong coming of the Son of Man will be a time of judgment. It will be a time of judgment. It's going to be a time of revenge. Vengeance. Tama? Sa makatwid. Ano ito? Rapture o revelation? Ang rapture ba sa pagdating ni Jesus Christ, rapture will be a time of vengeance? O yung revelation will be a time of vengeance? Huh? Tingnan natin sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 7. Scripture interprets Scripture. 2 Thessalonians chapter 1, verse 7. May coming dito, binanggit. Anong coming ito? Actually, ito, nabasa na ho natin eh. Para sa ating pagkaunawa pa, basahin natin ulit. Sige, tingnan po ninyo. Kung kayo may Bible, basahin nyo para malaman nyo, para maintindihan nyo yung aking sinasabi rito sa inyo, pinapaliwanag sa inyo. Ngayon, kung may makita kayong mali, tama nyo ko. Sabihin nyo kung ano yung tama. 2 Thessalonians chapter 1, verse 7. Let me read. And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. Di ba coming yan? He will be revealed. Yeah. Kasama ng kanyang mighty angels. So, for what reason? For what purpose? Verse 8. In flaming fire, taking vengeance. There you are. Kanino? On them that know not God. On them that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. 9. Who shall be punished. You see that? With everlasting destruction
from the presence of the Lord and from the glory of His power. So napakaliwanag, this is judgment. Verse 10, kailan yan? When He shall come. Rapture or revelation? Revelation. Kaya nga revealed. Kaya nga ginamit natin revelation kasi Jesus Christ will be revealed with power and great glory with His mighty angels to exact revenge against His enemies, against those who do not believe, against those who obeyed not the gospel of our Lord Jesus Christ. Lagot po yun. Sigurado po yan. Hindi sila makakatakas sa kahatulan ng Panginoon. Parurusahan po sila ng tinatawag na everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power when He shall come to be glorified in His saints and to be admired in all them that believe. Because our testimony among you was believed in that day. So this is not rapture. This is revelation. The second coming of Jesus Christ, second phase, after the 7 years tribulation period. Yan. So yun din yung tinutukoy sa days of Noah. Yung coming ni Jesus Christ. You see, the difference is this. Ang rapture will be a time of union. The union of the bridegroom and the bride. Kung saan sabi ni Jesus Christ, as His promise to His church, His bride, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Union, pagsasama nila. It's not judgment. It's union. On the other hand, ang revelation, it will be judgment. See? Hahatulan niya. So, yan pong ibig sabihin niyan, mga kapatid. Now, let's go back to Matthew chapter 24. Now, ito na. So, nakita ho natin yung pagbabalik ng Son of Man kinumpare sa days of Noah. Diba? Yung judgment. Okay? Ito na yung controversy. Sa verse number 40. Then shall two be in the field. The one shall be taken and the other left. Inulit yan, verse 41. Two women shall be grinding at the mill. The one shall be taken and the other left. Yan. Dito ngayon, pumapasok ang kontrobersiya. Dito ngayon, nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Nung ako ay Arminian pa, ang paniniwala ko, rapture to. Tapos lahat ng mga preachings na napakinggan ko, sa lahat ng mga pastor na ipinangaral ito, rapture ang tinutukoy. Maging hanggang ngayon, sovereign gracer na ako. Rapture pa rin ang pinatutungkulan dito. At bakit? Dahil doon sa mga salitang, the one shall be taken and the other left. Yan. Imbestigahan po natin yang mabuti. Alamin nga ho natin talaga kung ano ibig sabihin niyan. Rapture nga ba ito? Kasi mga kapatid, napatunayan na natin sa mga nakaraang talata, Revelation. Paano nangyari na pagdating dito, kumambyo ang Panginoon, rapture ang pinag-usapan? Anong purpose ng Panginoon dito? Anong relevance niyan doon sa tanong ng mga alagad, what shall be the sign of thy coming and the end of the ages? Diba? So, ibig sabihin, pag rapture, end of the ages na. Malayo, di ba? Ni hindi rin sa Revelation, end of the ages, ibig sabihin, gunaw na mundo, gugunawin na, hindi rin. Pinaliwanag na natin yan kung ano ibig sabihin ng end of the ages. Gentile nations yan, panahon ng mga hintil, tatapusin na ng Panginoon. Kasi magsisimula na o magpapatuloy ng panahon ng mga Hudyo. Dahil ang maghahari, Hudyo Jesus Christ. Paghaharian niya ang Israel. Ibabalik niya na ang kaharian ng Israel. Lahat ng mga hintil, susunod lang sa mga Hudyo. Pagdating sa pananambahan, ang mga hintil na saved sa millennial reign ni Jesus Christ, sa millennial kingdom ni Jesus Christ,
susunod sa mga Hudyo, pangunahan ng mga Hudyo. Yang millennial age na yan for 1,000 years. Kaya panahon niya ng mga Hudyo. Tapos na panahon ng mga Hintil. Naunawa natin? Okay. So dito makikita ho natin mga kapatid, yung the one shall be taken, the other left. Ano ba ibig sabihin yan? Tingnan nyo analyze natin. Kung ang second coming ay rapture, the one shall be taken, rapture. Diba? Ang ira-rapture, yung faithful bride, the church. Tapos yung mga dead saints in Christ. And the other left, sino may iwan? Unfaithful saints. Mga saved din, pero unfaithful, mga naiwan sa tribulation period. Analyze sa makatwid. Itong the one shall be taken and the other left, iisa lang ang pinatutungkulan, mga saved. Di ba? Yung taken, saved. Yung na-left, saved din. O, isa lang. You see? Ngayon, kung itong coming ni Jesus Christ ay revelation, the one shall be taken will mean judgment or death. Reprobates. And the other left, meaning the survived saints, those who got saved, meaning the elect. Diba? Left. Ito yung nag-endure unto the end. Nagaya ng sinabi sa verse 13. Sabi ni Jesus Christ sa verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Nag-endure kaya nanatili, naiwan, nag-remain, left. Alright. Now observe. We still stick, or I stick, in our belief, or in my belief, na hindi rapture ang tinutukoy dito, kundi revelation. And I'm going to prove that according to its context. Hindi ako lalayo sa context. Doon pa rin ako sa question ng mga alagad. What shall be the sign of your coming and of the end of the age? Alright. For two reasons mga kapatid, na hindi yan rapture kundi revelation. Notice, sa pagbabalik ni Jesus Christ dito, there is going to be a separation. Agree? Kasi sabi diyan, the one shall be taken and the other left. Di ba? Pagbubukod. Magkakaroon ng pagbubukod. At dalawang klase lang ang tao dito. Hindi isa, dalawa. Una, ano ba yung taken? Pwedeng taken away from danger. The one shall be taken away from danger, from punishment, from death. Like for example kay Noah. Si Noah and his family was overtaken. Di ba? Taken away kasi pumasok sila sa loob ng arko at doon safe sila. Yung naiwan and the other left, no, take away by death. So dalawa meaning. Agree kayo? It may mean taken away from danger or taken away by death. So pwedeng yung taken away ay safety and then the other left danger, or the other way around. Taken away, it means they were taken away judgment, and then the other left safety. Pwede. Either way. Pero maliwanag mga kapatid na dalawang klase lang ng mga taong tinutukoy. No? Elect and reprobates. Saved and unsaved. Hindi parehas na saved.
Di ba? Pag, sa Bible kasi, pagka pinag-aralan mo yung pagbubukod, separation, dalawa lang yan eh. Di ba? Elect or reprobate, saved or unsaved, sheep or goats, wheat or tares, children of the kingdom or children of the wicked one. Dalawa. Wala po akong nakita na pagdating sa separation, parehong Kristiyano pag-iwalayin. At wala ho yan sa context. Di ba? Sa pagpapaliwanag ni Jesus Christ dito, walang ganun eh. Wala siyang sinasabing ganun na iisa lang yan, parehong anak ng Diyos pero maghihiwalay. Kukunin yung isa na faithful, iiwan yung isa na hindi faithful. Pero parehong saved. Wala akong nakitang ganun sa context. Alright? Maliwanag mga kapatid na iba yung taken away, iba yung the other left. Bagamat ulitin natin bagamat sa taken away at saka the other left, maaaring dalawa ang kahulugan. Taken away from danger. And the other left, yun yung nasa danger. Yun yung judgment. Or, yung taken away, yun yung judgment. They were taken away to be judged. And the other left, yun yung safe. Yun yung naligtas. Yun yung nag-endure unto the end. And remember mga kapatid na mangyayari ito pagdating ni Jesus Christ after the tribulation period. Sa mga tweet, ito po'y tumutukoy sa mga nakasurvive sa tribulation period. Yung mga nabubuhay o nabuhay nung time na yun. Kaya ito'y judgment, mamaya makikita natin, ito'y judgment doon sa mga natira, sa nakasurvive, elect or reprobates, saved or unsaved. Yan. Doon papasok ang judgment. So yun ang una nating reason kung bakit itong verses na ito hindi tumutukoy sa rapture because of mayroong separation eh. Pagbubuko rin yung ligtas at hindi ligtas. Yung mga hinirang at yung mga tinalaga sa kapamakan. Yung mga tupa mula sa mga kambing. Pag-iwalayin. Yung trigo at panirang damo. Pag-iwalayin. May kukunin, may maiwan. Pangalawa, pansin nyo yung the last sentence in verse 39. And knew not until the flood came and took them all away, so also, notice this, so shall also the coming of the Son of Man be. Ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niya mga kapatid, kung papaano ang flood ang nag-took away. Ba? Tinanong ko kanina, ano yung nag-took away? Yung flood. Sino yung na-took away ng flood? Yung mga nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa. In other words, walang ginawa sa buhay. Kundi yung mga bagay lang ukol dito sa buhay, walang pagpapahalaga sa mga kaluluwa nila, sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa, walang pagpapahalaga tungkol sa eternity. Baliwala sa kanila. Walang halaga sa kanila si Kristo, walang halaga sa kanilang ebanghelyo, walang halaga at baliwala sa kanila ang mga salita ng Panginoon. No? Yung na-took away ng flood, yun yung mga tao sa panahon ni Noah. At yung flood ang nag-took away sa kanila. Now, sabi ni Jesus Christ, so shall also the coming of the Son of Man be. Naintindihan niyo? Maliwanag na ang coming of the Son of Man dito ay mangangahulugan ng judgment. Pag dumating si Jesus Christ, para siyang baha. Yung pagdating Jesus Christ, parang baha. May parurusahan. Yeah. Judgment. So, tingnan natin again. Yung verse 39. And knew not the flood until the flood came and took them all away. Again, what took them all away? It's the flood. So, ibig sabihin, sa pagbabalik ni Jesus Christ, one shall be taken
for judgment. And the other, no? And the other left. So one shall be taken for judgment, one shall be taken to be judged, one shall be taken to give an account, one shall be taken to be punished, to die. Kaya hindi ito rapture. Revelation. Maliwanag? Another proof, mga kapatid, tugman-tugba itong ating interpretation o itong ating pagkakaunawa, hindi lang according to its context, kundi pati rin sa relevant references na binigay din mismo ng ating Panginoong Sus. For example, the parable of the wheat and tares. Tingnan natin sa Matthew chapter 13. Pakita ko sa inyo yung separation na gagawin. Paghihiwalay, pagbubukod. Matthew chapter 13, in verse 37. At dalawang uri ang ibubukod, saved and unsaved. No? Matthew chapter 13, verse 37. 13:37. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Ito yung parable of the wheat and tares, di ba? Pina-explain ng mga alagad kay Jesus Christ ang meaning. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. Sino yun? Mga saved. Mga elect. Mga banal. Mga anak ng kaharian, mga anak ng Diyos. Tama? May unsaved ba dyan? Sa children of the kingdom, may unsaved dyan? Wala. Kasi may isa pang uri. But the tares are the children of the wicked one. Now, sino yung wicked one? The devil. In verse 39. The enemy that sowed them is the devil. So, dalawa, no? Dalawang uri lang. Saved, unsaved. Children of the kingdom or children of the devil. Yeah. Now, notice this. Verse 39 again. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world. Yung world dyan, hindi cosmos, aeon. Kaparehas din yan doon sa Matthew 24. What shall be the sign of thy coming and of the end of the age? Aeon, hindi cosmos. Ano yung end of the age? And the reapers are the angels. 40. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this age. Sino yung igagather? Sino yung will be taken? Tares. Diba? Judgment eh. Anong gagawin ngayon sa kanila? 41. The Son of Man shall send forth his angels. Kailan yan? Rapture, Revelation. Nabasa natin kanina, 2 Thessalonians chapter 1, verses 7 to 10. Darating si Jesus Christ with His angels, mighty angels. Anong purpose? To gather. Sino i-gather? The tares. Yan. Yun muna ang gagawin. I-gather yung mga tares, they shall gather out of His kingdom. Nasa kingdom eh. So, hindi ko muna sa kingdom saved. Now, ano itong kingdom? Ito yung kingdom ng Panginoong Sus. Kingdom ng Israel. Children of the kingdom. So, itong mga children of the kingdom, ito yung mga saved. Pero meron dyan na hindi talaga saved. Pero nakikikingdom. Yon. Nakikikingdom. Kung mo Hudyo, kala nila, automatic, masasave na. Kung mo Israelita, binhina ni Abraham, nagkakamali. Tandaan nyo, hahatulan ng Panginoon, mga Hudyo, magkakaroon din ng paghihiwalay sa mga Hudyo. Yan. Yung mga Hudyo na elect at yung mga Hudyo na reprobate. You see?
Maaaring ito'y tumukoy din sa pangkahalatang mga elect ng Diyos at hindi elect. Yung tinipon, yung mga hindi elect. Kasama mga hintil. Maaaring tumukoy din diyan, mga kapatid. Pero kitang-kita, no, yung primary sense talagang tumutukoy sa mga Hudyo eh. Itong interpretation dito, mga Hudyo. Pero tumutukoy din to sa mga hintil na hindi elect. Ito yung mga panirang damo na hindi siya nakikikingdom lang. Na nagpapahayag sila din daw ay mga anak ng Diyos, sila din daw ay mga tagasunod ni Kristo, sila daw ay sumampalatay kay Kristo, sila daw ay tumanggap na kay Jesus Christ, si Kristo daw ang kanilang Panginoon, sila ay sumasampalataya kay Jesus Christ. Pero ang totoo, sila ay mga damo. Professing lang, hindi totoo, hindi mga tunay na Kristiyano. Hindi pa nakaranas ng kapanganakang muli. That's the sad truth. Anong gagawin sa kanila? Let's continue. And they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them who do iniquity. 42, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. So yun yung natok away. Saan sila tinapon? Saan sila dinala? Sa fire. Furnace of fire. Ano yun? Ano yung furnace of fire? Yan po ba ay dito sa lupa? Yan po ba ay tribulation period? Isa lang po yung furnace of fire eh. Impyerno po yan eh. At doon sa impyerno, merong wailing and gnashing of teeth. Alright. Then sabi po ni Jesus Christ, the one shall be taken, and the other left, o nasaan yung natira? 43. Yan yung natira. Then shall the righteous, the children of the kingdom, yung tunay na children of the kingdom, shine forth as the sun. Saan? In the kingdom. Nakita nyo? Ngayon, nasaan yung kingdom during that time? Saan magsha-shine forth ang mga righteous at that time? Tandaan nyo, dumating si Jesus Christ, nandito siya sa lupa, dito ginanap ang judgment. So, nasaan ang kingdom niya? Nasa lupa. So, saan pupunta itong mga righteous na naiwan? Hindi pasok sa kingdom to reign with Christ. You see? Yan yung 1,000 years reign ni Jesus Christ. Kaya nga millennial. From the word millennium means 1,000 years. Jesus Christ will reign here on earth for 1,000 years. Basahin natin yan sa Revelation chapter 19. Saan natin mababasa yon? Baka sabihin, sabi-sabi lang natin yan. Eto maliwanag. Revelation chapter 19 o chapter 20. Revelation chapter 20. Ayan, verse 4. Chapter 19, dumating si Jesus Christ. Siya yung the Word of God. Siya yung King of Kings and Lord of Lords sa verses 11 hanggang 16. Tapos verses 17 hanggang 19, nagkaroon ng gera, yung Battle of Armageddon. Tapos sa verse 20 and 21, ginudge ng Panginoon yung beast. Ayan, yung false prophet. Then yung mga kings and armies, ayun na yun, ginudge na ng Panginoon yan. Pagdating sa verse o chapter 20, ayan na, yung paghaharing Jesus Christ. Pero in verses 1 to 3, ayun, tinapon si Satan sa bottomless pit. Kaya doon siya malalagay for 1,000 years. Look at verse 4. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and who had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their forehead. So ito mga tribulation saints.
or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. There you are. Bagamat yung salitang millennium, wala yan sa Bible, meaning wala yan sa King James Version, but yung konsepto yung diwa nasa Bible. The word 1,000 years. Maghahari si Jesus Christ kasama ng kanyang mga tinubos. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years. Inulit-ulit. We're finished. This is the first resurrection. 6. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power. But they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him. How many years? 1,000. Balik tayo sa Matthew 13. Yun yung mga righteous. The one left who will shine in the kingdom of the Father for 1,000 years, which is also the kingdom of Jesus Christ. So, maliwanag, ano, mga kapatid? Yan. So, this was exactly what happened to Noah and his family. They were the only ones who were left here on earth. The one shall be taken. Sino yung na-taken? Lahat na nag-perish doon sa baha. They were taken. They died. All of them died. At sino lang ang natirang buhay? Sino lang yung the one left? Si Noah at ang kanyang pamilya. 8 souls. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Look at in verse number 20. Who at one time were disobedient? Yun, yung mga tao sa panahon ni Noah, yung mga nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, walang inatupag kundi kalayawan, kasiyahan, pera, material na bagay. Ayan, mga disobedient. When once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, in which few, gaano ka few? That is 8 souls. Eh, talagang few nga. Were saved by water. So, sino yung na-left? Si Noah. Yun yung natira eh. Di ba, napakaliwanag? Wow, ano? Biruin niyo yan, ha? Nagtataka ba kayo? Ilan kaya ang population nung time ni Noah? May nagsabi na from the time of Adam to the time of Noah, umabot po yan ng mga 1,600 plus years. Sa tingin nyo kaya, gano'n na karami ang tao nung time na yun? Sa loob ng 1,000, more than 1,600 years. May idea kayo? At tandaan nyo, ang tao umaabot ng 900 years. Higit pa. Bira yun, ano? Siguro, so marahil, 100, 200 years old na, 300 years old na nanganganak pa. 500 years old nanganganak pa. Imagine niyo gaano karami tao noon. Kahit na ang tao noon, sabi ng Bible sa Genesis, masama. Violence, siguro patay dito, patay doon, gera dito, gera doon. Pero hindi naman siguro mababawasan ng ganung karaming population, no? Kasi mga tao malalakas eh. Tapos, considering na yung environment, wala namang pollution. Bihira lang mga sakit noon. May nag-estimate na ang mga tao daw noon siguro maabot na raw ng mahigit 7 billion worldwide. Meron pang nag-estimate dahil nga doon sa sinabi natin, yung longevity, yung kalakasan ng katawan ng tao, dahil dyan, factor yun eh. Maaaring umabot sa 122 billion ang population. Gayunpaman, kaya yan ay 8 billion
or 122 billion ang population, 8 lang ang nasave. Ngayon, imposible bang maulit yan ngayon? Tandaan nyo, pagbalik ni Jesus Christ, o yung nangyari sa panahon ni Noah, inihalintulad sa pagbabalik ni Jesus Christ. So shall also the coming of the Son of Man be. Kaya ako'y naniniwala, pagbalik dito ni Jesus Christ, mabibilang lang sa daliri ang maliligtas o kukunin niya. Sa rapture, rapture ang aking tinutukoy. Tulad din sa panahon ni Noah. Maging sa ikalawang niyang pagbabalik sa Revelation. Few lang talaga, few. Remnant. Karamihan ng mga ligtas nangamatay na. Yung dead in Christ, yung marami yun. Pero kung rapture ang pinag-uusapan natin, rapture. Yung alive and remain, mabibilang lang sa daliri yung makakasama sa rapture. Few. Kaya hindi yung posible yan, mga kapatid, na dito sa San Pablo City, tayo lang ang saved. O kaya dito sa church na ito, maaaring kalahati dito hindi saved. Kalahati saved. Pwedeng ganun. O baka nga kulang-kulang pa sa kalahati. Kasi nangyari, 8 lang. Out of 8 billion or 122 billion, 8? Can you just imagine? Naulit-ulit yan. Doon sa Sodom and Gomorrah. Nung time na yon, 2 siyudad yun, Sodom and Gomorrah. Ilan kaya ang population doon? See? Pero ilan ang nasave? Si Lot, napahamak pa yung misis niya. Tapos yung 2 niyang anak. 3. Talagang remnant, Few. Few lang talaga. Kaya yan, tanda natin, yan din yung ating panahon. Hindi ho marami yung nasa-save ngayon. Kakaunti na nga lang talaga. Pulot-pulot na nga lang. Yan po ang aking pagkakaunawa. Alright. So maliwanag, yung the one shall be taken judgment. The other left, yun nakasurvive. Yun ang mga saved. Nag-endure unto the end. The same shall be saved. Another, the judgment of the nations. Itong ating interpretation or itong ating pagkakaunawa, may halin tulad din natin yung kahulugan nito sa judgment of the nations. Napakaliwanag din ito Punta natin, Matthew chapter 25. Matthew chapter 25, look at in verse 30. 31. When the Son of Man shall come in His glory, anong coming yan? Maliwanag yan, Revelation, the rapture. And all the holy angels with Him. So the same sa Matthew 13, di ba? The same din sa 2 Thessalonians 1, 7 to 10. Holy angels with Him. Then shall He sit upon the throne of His glory, and before Him shall be gathered all the nations, Gentile nations. Alright? And He shall separate them one from another. Look at that, separation. Ibubukod. As a shepherd divided his sheep from the goats. And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. You see that? That's separation. Napakaliwanag. Iba yung sheep, iba yung goat. You see? Hindi yan iisa. Magkaiba yan. 34, then shall the king say unto them on his right hand, dun sa mga sheep, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom. Kingdom na naman ang binanggit dito. Prepared for you from the foundation of the world. Samantala, dun naman sa left, verse 40, anong sasabihin? And the king, kaya nga the king is coming, the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. 41, then shall He say also unto them on the left hand, the goats. Tama? Depart from me, ye cursed, into everlasting fire. Kanina, ano yung fire na nabasa natin? Ano yan? Burning fire.
Ayan, furnace of fire. Ito naman, everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Now, this is the judgment of individual Gentiles. And the time of this judgment, makikita natin, napakaliwanag sa verse 31, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. So, ibig sabihin, at the second coming of Christ after the tribulation. Post-trib. Kaya, napakaliwanag, hindi ito rapture. Ito po ay revelation. Now, who are the subjects of this judgment? All nations. Sila yung mga hahatulan, lahat ng mga bansa, meaning lahat ng mga hentil na nabuhay sa lupa na nakasurvive sa tribulation. Now, dalawang klaseng mga Gentiles. Inilarawan sa tupa, yung iba naman inilarawan sa kambing. You see? Pero mapapansin nyo rito, mga kapatid, meron tatlong classes of individuals na binanggit dito. Number 1, sheep. Yun yung mga saved Gentiles. Number 2, goats. Unsaved Gentiles. And number 3, mga kapatid ni Jesus Christ. Christ's brethren. Look at in verse 40. Yung binasa natin kanina. And the king shall answer and say unto them, sa mga sheep, as ye have done it unto, inasmuch as ye have done it unto one of the least of this, my brethren. Sino yun? Israel, mga Hudyo. Kaya makita niyo, itong judgment of the nations, may kinalaman ito sa pagtrato ng mga hentil sa mga Hudyo during the tribulation period. Kaya yung mga bansa na galit sa mga Hudyo, yari sila. Dahil kung anong ginawa nila sa mga Hudyo, ay mga kapatid yun ni Jesus Christ. Yun din ang ginawa nila kay Jesus Christ. Hahatulan sila. Napag-alaman natin, di ba, ang mga Gentile nations galit sa Israel. Galit sa mga Hudyo. Lalo na yung Antichrist. Sabwatan sila, magkakaisa sila, uusigin nila mga Hudyo, papatay nila, tatangkay nilang patay. Pero ingatan sila ng Panginoon. Pero marami din mga Hudyo mamamatay, yung mga hindi elect. Yeah. Pero yung mga chosen, according to the election of grace, ipipreserve sila ng Panginoon. Kaya makakasurvive po sila eh. So maliwanag. Now, ang eksena ay nasa lupa. So it deals with the living. So this judgment deals with the living rather than with those raptured or resurrected from the dead. So ito'y may kinalaman doon sa mga nakasurvive sa pangs, torment ng tribulation period. Mga buhay po ito. Now, ang test of judgment is the treatment by the individual Gentiles of those whom Christ calls my brethren, na nabuhay in the preceding tribulation period, no, ang Israel ay buong takot na inusig. Now notice, kung ano ang sasabihin ng Panginoon doon sa mga tupa sa kanan. Diba? Verse 34 again, sabi diyan, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom. So nasa inyong kingdom na i-inherit nila. Andito na sa lupa. Ayun. Nasa earth. So dito ang mga righteous. Sila yung mga and the other left. See? Ano naman ang sasabihin niya sa mga kambing sa kaliwa? Nabasa natin kanina, 41. Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Again, in verse 46, and these shall go away into everlasting punishment. But the righteous, saan sila? Into life eternal. Doon sa kingdom. You see that? So, dito po mga kapatid sa everlasting punishment,
Diyan po ang weeping and gnashing of teeth. Ayon po sa Matthew 13:42, ayon po sa Matthew 24 and 51, tingnan natin, Matthew 24 verse 51, pagsamasamahin ho ninyo yung mga verses na merong wailing and gnashing of teeth or weeping and gnashing of teeth. Saan yun? Saan mangyayari yun? Tingnan natin ho, 24:51, and shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. 25. Nabasa natin kanina in verse 30. And cast the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ulitin natin. Saan po yung weeping and gnashing of teeth? Saan mangyayari yan? Sa furnace of fire. Sa everlasting punishment. Doon po sa everlasting fire. Doon po magkakaroon ng weeping and gnashing of teeth. Wala akong sinabing dito po yan sa lupa. Wala. Sa impyerno po yan. You see? Yan. Napakaliwanag mga kapatid. I hope naintindihan mo natin yun. You see the judgment na mangyayari? Ngayon, alam mo na, may judgment. Ano ginagawa mo? Gagayahin mo rin ba yung mga tao sa panahon ni Noah? Kibit-balikat lang. Gunaw? Ay, hindi totoo yan. Noah, hibang ka na. Hindi mangyayari yan. Pero nangyari. Itong dapat paghandaan. Bagamat hindi sinabi ng Panginoon yung araw at oras ng kanyang pagdating, pero pag dumating siya, ito po mangyayari, Judgment Day. Pinaghahandaan ho ba natin ito? Are you ready? Are you prepared? Are you sure that if you die, you will go to heaven? That you have everlasting life? O baka naman ang mararanasan mo, everlasting fire? Hindi everlasting life. While habang may panahon pa, wag na ho tayong magpatumpik-tumpik pa. Wag niyong gayahin ang mga tao sa panahon ni Noah. Hindi nakinig. Ayan na, meron na tayong example. Talagang mga tao, matigas talaga. Manhid, patay talaga, patay. Hindi matuto sa kasaysayan. Diba? Ayaw pa rin makinig, ayaw pa rin maniwala. Wala na magagawa pagka ganon. Pag ikaw napunta sa impyerno, tandaan mo, wala kang ibang dapat sisihin kundi sarili mo. Because you deserve that. You deserve. Kasi, paalala sa iyo ng Diyos, nung nabubuhay ka pa, ano ginawa mo? Wala. Kaya ito yung time. Gumising ka. Ito yung pagkakataon na paghandaan. Kasi bawat araw na dumarating lumilipas, nauubos na oras mo. Nauubos. Sabi nga sa isang awitin, the countdown is getting lower every day. Time will come, wala ka ng oras, wala ka ng panahon. Pag dumating na ang judgment day ng Panginoon, tapos ka na. Maglupasay ka man dyan, magmakaawa ka sa Diyos, wala na. Hindi na makikinig ang Diyos sa iyo. Time is over. So, think about that. Think of eternity. Huwag lang yun dito. Huwag lang yung pagkain, inumin. Ang bihira. Yun lang ba kailangan mo, pagkain, inumin? May kaluluwa ka rin. Hindi lang naman katawan ng kailangan mong alagaan, pati kaluluwa mo. Isipin mo yung eternity kasi doon wala nang hangganan, wala nang katapusan. Either everlasting life or everlasting fire. Or everlasting destruction, or everlasting punishment. Ngayon na, itong pagkakataon, huwag mo nang baliwalain. Repent of your sins. Come to Jesus Christ. Believe in Him. He is the only one who can save you from your sin. He is the Savior. By His blood that was shed on the cross of Calvary, sin
can be atoned, sin can be washed away, sin can be forgiven through Jesus Christ only. By faith in Him, apart from the works of the law or apart from any good works. It's only by Jesus Christ. He's your only hope. He's your only Savior. Habang may panahon pa. Ito yung ating hinihintay talaga yung pagbabalik ni Jesus Christ. How I wish, mga kapatid, ako kung magre-request ako sa Panginoon kung kailan siya darating, kung anong araw, I hope Sunday. Sana Sunday dumating ang Panginoon. Yun yung time na tayo sasamba, maglilingkod sa Panginoon. Sana pagdating ng Panginoon, maabutan niya tayo na sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. Pagdating niya, maabutan niya tayong tapat. Yan, naglilingkod. May similarity rin kasi, bagamat, bago tayo magtapos mga kapatid, may silang to. Bagamat pinaliwanag natin, malaking pagkakaiba ng rapture sa revelation. Magkaiba talaga yan. Pero may similarity. In what sense? Unang-una, walang nakakaalam yung day and hour. Sa rapture at revelation, walang nakakaalam. Hindi rin sinabi ng Panginoon kung kailan yung rapture. Hindi niya rin sinabi, bagamat yun ang nasa konteksto, yung day and hour ng revelation. Now, tingnan nyo ngayon, kung walang nakakalam ng day and hour ng kanyang revelation, samantalang mangyayari yon after ng 7 years tribulation, parang meron ka pang hint eh. Pero sa rapture, wala. Walang palatandaan, walang hint, walang sign. So, ibig sabihin mga kapatid, ang rapture pwedeng mangyari anytime, any moment. You see that? Yun ang gusto ko ipa-realize sa inyo mga kapatid. Yung rapture pwedeng mangyari any moment, anytime. Na walang abiso, walang announcement, walang notice, whatsoever. Wala. Isang ganun lang. Andiyan. At sana nga dumating ang Panginoon linggo. Yeah. Tapos Lord Supper. Yun lang naman sa akin. Wish ko lang. Sana nga dumating ang Panginoon. Pangalawa, magkatulad sila pagdating sa kahandaan, paghahanda. Yeah. Dahil nga walang nakakalam ng day and hour, both rapture and revelation, dapat tayong maganda. Kung paano paghahanda sa revelation, ganun din dapat sa rapture. Maghanda tayo. Sana ay pagdating ni Jesus Christ, handa tayong lahat. Wala nang time na mag-aksaya, wala na. Wala nang time mag-backslide. Kung balak mo pang mag-backslide, naku po, huli na. Kawawa ka. Baka hindi ka na makabalik. Wala nang time. No? Panahon na para ayusin ang lahat sa atin. Para pagdating ng Panginoon, matagpuan niyang ayos yung buhay natin. Di ba? Ayusin na natin, dapat nating ayusin sa ating buhay. Ayusin natin, dapat natin ayusin sa ating pamilya. Ayusin mo na dapat mong ayusin sa sarili mo. Para pagdating Jesus Christ, handa ka. Kaya nga, watch and pray. Be prepared. For ye know not what hour or day the Lord shall come. May God have mercy on us and bless us. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan banal. Salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa aral na ito. Paliwanag para sa amin. Sana po ay maging hamon ito sa aming lahat. Palagi niyo pong inuulit yan sa iyong mga salita na paghandaan namin ang pagbabalik ng Panginoon Jesus sapagkat walang sino man nakakalam ng araw ni oras. Bigla, ibig sabihin, ang kanyang pagbabalik. Naway
Hindi ito maging dahilan para kami masurpresa o magulat sapagkat ipinaalam niyo na sa amin ang mga bagay na ito. Kaya ngayon, malaking aming pananagutan, malaki ang aming responsibilidad dahil binigyan niyo kami ng kaalaman. Nararapat lamang na gawin namin kung ano yung aming nalalaman. I-practice namin, ipamuhay namin, sundin namin ang iyong ipinag-uutos at gawin ang iyong kalooban. O Panginoon namin Diyos, talagang sa mga tunay niyong mga anak na totoong nananabik sa Panginoong Sus, talagang nangungulila na at inaabangan ang kanyang pagbabalik. Nawa'y dumating na ang Panginoong Sus. Ang kauli-uliang prayer sa Bible ay, even so, come, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus, please come. Please come. Sana po ay kaawaan niyo po ang aming mga pamilya, ang mga anak namin, mga magulang, mga kapatid, mga asawa, na hanggang ngayon nasa kadiliman pa. Hanggang ngayon wala pang katiyakan ng kaligtasan, wala pang buhay na walang hanggan, wala pang hindi pa natatanggap ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Walang kapag-apag-asa o Diyos. Nasa kadiliman pa, walang liwanag. Awa-awang kanilang kalagayan, tulungan naman niyo sila. Nagsusumamo kami, nagmamakaawa sa inyo. Iligtas niyo rin ang aming mga mahal sa buhay. Magabagin yung kanilang mga puso, ipon yung mga puso nila. Madama nila ang pangangailangan nila kay Kristo, ang tagapagligtas. Makita nila ang kanilang mga karumihan, kasamaan, mga kasalanan, at sila'y mga sisi sa kanilang mga kasalanan. Tulungan niyo sila, Panginoon. Patuloy yung gamitin ng church na ito sa pagpapahayag ng katotohanan. Maging masigasig kami, kaya naman i-revive niyo kami, Panginoon Diyos. Huwag kaming hihimagod, huwag kaming magsasawa, huwag kaming manlulupay-pay sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, sa pagtuturo, sa pangangaral. I-preserve niyo po ang church nito sa purity of doctrines and morals. Patuloy niyo po kaming gabayan sa pag-aaral namin. Maintindihan pa namin ang mga aral ninyo, Panginoong Diyos. Maunawaan namin. Maraming salamat sa inyo, Ama. Sumami ng aming patnubay, pagpapala. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na sa Yesu Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Ating awitin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Mapo muna, bigyan natin ating announcement.